Hindi. Magsumamo kayo. Tatandaan po natin kung paano pinatay ang mga alagad. Di ba? Si Esteban, pinagbabato. Yan yung kanyang natanggap. Anong dahilan? Dahil sa pangangaral niya kay Jesus Christ. Di ba? Si Isaiah. Yan. Yan ayon sa history, nilagarik ang katawan ni Isaiah sa harap ng altar. Si Pedro, ibinitin ng patiwarik. Di ba? Si Pablo, pinugutan ng ulo. So kung ikaw sa mga time na yon ay kaanib sa iglesia na yon, aayaw ka na kaya? Kasi pagkatapos hulihin yung mga leader namin, sila Pedro, sila Pablo, susunod yung mga members. Magtsatsaga ka pa kaya sa pananampalataya? Kaya ang sabi niya, kung kaya ako ibabalik, makasumpong kaya ako ng pananampalataya? Matindi ang pinagdaanan ng mga Kristiyano noong una kung bakit naitala. Ano po? Sa aklat ng mga gawa, kanilang mga pinagdaanan sa pangangaral ng Ebanghelyo. Ang dami nilang pinagdaanan dyan, ayon sa mga kasaysayan. Makikita natin sa kwento na matyaga ang babaeng balot. Ano yung ikinatyaga niya? Punta siya ng punta dito. Yung babae na to, kahit nire-reject siya araw-araw, punta siya ng punta. Hindi sinabi niya kung ilang beses siya pumunta, basta kulit siya ng kulit. Judge, sige na naman oh. Maraming beses ka nagpupunta dyan. Nang kababalik sa hukom. May problema siya at tayo siyang magpasya agad ng hukom upang siya magkaroon ng katarungan. May makasariling motibo naman ang hukom. Nais niyang huwag nang magambala ng makulit na babaeng balot. Tingnan niyo yung mga punto ko. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad na ang Diyos ay hindi tulad ng hukom na masama. Ang punto dito ay bagamat masama ang hukom, ay napilit pa rin siya na tumugon sa kailangan ng balot. Masama yan ha? Ang Diyos pa kaya na banal, hindi tutugon sa hinihingi. Panginoon, gusto ko ng sports car. Ano to, pita? Diba? Babagsak yung sports car, kalahati. Hindi ka na magtrabaho, hindi ka nanghingi ng sports car eh. Sabi sa Bible lang, ayaw gumawa, huwag kumain. Tama? Bawal tamad. Nakikita namin, sige kang sports car eh. Gan, gagamitin mo na sa nightlife. Pamamatay ka dyan, Brad. Hindi na nga ako sasamba. Diba may mga ganon? Nababasa ng Diyos. Ganoon din sa panig ng Diyos. Kapag may kailangan tayo sa Diyos, dapat maging matyaga tayo sa pagdarasal. Ito na. Hindi tayo dapat sumuko agad at umayaw. Napakahirap para sa atin ang manalangin ng taimtim palagi. Maraming pagkakataon kung saan napakarami tayong ginagawa at lumilipad ang ating isipan sa isang imahinasyon. Nananalangin kang ganun biglang, toings, papasok. Malaki pala yung tatamaan sa loto, 645,000. Sana Panginoon, tatamain mo ako. Mga ganun eh. Nananalangin ka, ang napapumasok sa isip mo, yung cartoons na pinapanood mo. Maraming gumugulo eh. Ano po sa isip pag nananalangin? Sigurado po, maaaring ginagambala tayo ng trabaho. Nakakainis yung kasama ko kanina. Hindi ako makapag-CR kasi itinago yung susi. Lagi akong pinaprank. Pero nananalangin ka niya. Di ba may ganon? Pag-aaral doon sa mga estudyante, nakakatulugan na. Mga gagawin sa kinabukasan. Nakabayad kaya ako ng mga bills. Nananalangin niya na. Nakabayad kaya ako ng bills. Gumugulong hindi. Parang yung pakikipag-usap sa Diyos. Hindi siya seryoso. Ang dami-dami niya sinasabi. Ang dami-dami iniisip ng tao. At pag natapos na tayo sa ating trabaho, kaya mga assignment para sa school, pagod na tayo at nakakalimutan na nating manalangin. Yung iba naman, nakikipaghabulan. O kaya kung nagdarasal tayo, minamadali natin. Para bang may rush hour? Yan ay napakahirap gawin. Manalangin palagi at bumarap ng oras upang manalangin. At kung kailang nananalangin, saka inakuntok. Nararanasan niyo po ba ito? Yung Panginoon. Panginoon mo lang eh. Di ba? Seryoso ba? Parang ganon. Lagi ka bang inaantok? May mga ganyan, di ba? Falling asleep while praying. Di ba? Ito pa isang halimbawa. May panalangin na ganyan. Nakatayo na yung iba, nag-uwi na eh. Nakatulog na pala. Di ba? Ewan ko kung sino yan, yung nananalangin ng ganyan.
May mga nananalangin na ganyang halimbawa na hindi natatapos, na kung saan bitin at kulang yung pakikiusap sa Diyos. Ano po? So sa mga estudyante, ganito yung nangyayari. Ginamit ng ating Panginoong Yesus yung isang talinghaga na yun para ipakita, huwag niyong kalimutan itong babaeng balo. Bagamat siya ay balik ng balik doon, nang kali-request ng kanyang hinihingi, binigay din ng hukom yung kanyang hinihingi. So ganun din daw sa atin. Isang talinghaga ang ginagamit ni Jesus sa ating Ebanghelyo upang turuan tayong magsumamo at manalangin. Hindi kulitin hindi kulitin yung Diyos. Hindi. Kasi dito, nangungulit yung babae. Ang hinahanap dito ng Diyos, yung ugnayan niya sa atin sa pamamagitan ng way of communication na prayer, na seryoso tayo. Hindi natin siya tutulugan o hindi natin siya babaliwalain. Matatapos natin yung ating sinasabi. Kaya inilatag yung Ebanghelyo na yan, ng talinghaga na yan, para ituro sa atin na magsumamo at manalangin. Madalas ang paggamit ni Jesus ng mga talinghaga sa kanyang pagtuturo ng mabuting balita. Paano ba manalangin? Ito, datapat ikaw. Diba? Binasa na natin dati, 6:6 ng Mateo. Pagka ikaw ay mananalangin, okay na, inaantok na ako, mga 9, higa na ako, mananalangin na. Pagka ikaw daw mananalangin, ganito gagawin mo. Pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, so wala namang distraction, no? Okay na. Kasi minsan nananalangin, ano ba, nandito yung cellphone, nalangin mo yan, Shopee, nang may gumano Lazada, yung ayaw, di na-interrupt ka na ngayon, diba, parang ganon. So kung ikaw mananalangin, payapa, makikipag-usap ka sa Diyos, bago ka matulog, ayon, pumasok ka sa iyong silid, kung mailapat mo na ang iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim. At ang iyong Ama na nakakakita sa lihim, gagantihan ka. Sabi, papakinggan ka. At sa panalangin ninyo, Mateo 6:7, huwag ninyong gagamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit. Nasabi mo ng nakaraan inulit mo na naman. So, pangatlo na, may pang-apat, 1 taon mo nang inulit-ulit at kinulit-ulitan niyo. At pag natapos na tayong manalangin, ipayapaan na natin po yung ating mga puso't isipan, matulog ka na. Merong matapos manalangin, may sumasaksak pa rin sa isip niya, kaya 2:00 na, gising pa. Buhay pa'y diwa. Nasabi mo na sa Diyos, okay na, ipagkatiwala mo sa Diyos, ibigay mo sa Diyos. Ang sabi diyan, sa panalangin ninyo, huwag ninyong gagamitin ang walang kabuluhang paulit-ulit, na gaya ng mga ginagawa ng mga hintil. May example kasi, sapagkat iniisip nilang dahil sa kanilang maraming kasasalita, didingding sila. Marami sa panahon na yon na mga nagsisidalangin ng paulit-ulit, tinutukoy dito ng ating Panginoong Hesus yung mga eskrib at mga pariseo. Kasi yan nga yung mga hipokrito. Ano po? Huwag nga kayong magsigaya sa kanila. Huwag ninyong ulit-ulitin dahil ang Diyos hindi bingi. Naririnig ng Diyos yung sinasabi natin, hindi mo pa nga sinasabi. Alam na Huwag nga kayong magsigaya sa kanila sapagkat, talastas ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago ninyo hingin sa Kanya. So, paano mananalangin? Ito na naman yung example. Magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin na nasa langit ka, sambahin nawa ang pangalan mo. Ito yung proper. Dumating nawa ang kaharian mo. Gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Ibigay mo sa amin ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. Isang halimbawa siya ng patalangin na itinuro ng ating Panginoong Yesus na bago mo iusal yan, papasok ka sa kwarto, nang mailapat mo na, saka ka mananalangin ng ganito. Ano po? Ito ang tamang panalangin na itinuturo ni Yesus sa kanyang mga alagad, magsidalangin kayo ng ganito. Our Father, sabi doon. Napakahalaga na makita natin ang pagkakaiba ng dalawang ito na inihalimbawa yung widow at saka yung hukom. Parang sinasabi rito sa kabila na ito na ang Diyos ay lagi mong tatawagin. Ano po?